So mapagpalang araw po sa inyong lahat. Nandito po muli yung lingkod. Sol TV official muling nagbabalik at muling shoutout sa ating mga solid kalingap dyan. So mayroon po tayong re-reaksyonan ngayon na kung saan ay itong sinabi ni Papa Eds. Shoutout sa Eds dyan. Ayan. Shoutout pa. Pakinggan po natin ha. Hindi ko na po ipopost yung kanilang mga video. Pakinggan na lang po natin. Actually, hindi ko po yung pinapayagan sa atin mag-YouTube, at yung ganyan na hindi ko support sa channel niya. Actually, hindi po yun, bawal po yun. Bawal mag-vlog pagka tinutulungan kasi siyempre, bakit ko mag-vlog? Diba? Tinutulungan natin, hindi sabihin, hindi niya na tayo kailangan. So, dyan po tayo, medyo medyo against tayo kay Arjun sa ano yan. Sana hindi niya na masyado yan. Kasi bawal po talaga sa kalingap, kahit sa, isa po tayo sa pinakamatagal sa kalingap dito, alam po natin ang rules. Depende na lang po kung sinabihan kayo na yan, binigyan kayo ng coaching na ni Kalingap o ni Kuya Bal. Opo, bawal maging matigas ang ulo dito. O yan. So ayun po, narinig po ninyo yung paliwanag ni Kalingap Edo na talagang bawal doon sa mga angels, no? Bawal po yung mag-vlog. Kasi nga, ang iniiwasan dyan, pag nakakuha na ng sponsor, naiiba na yung mga ugali, no? Hindi naman lahat, pero naiiba yung ugali. At medyo tumitiwalag na. So, kaya habang sana sila ibinablog, ay kayo ay mag-stay kung sinong nagbablog sa inyo at irespeto nyo po. Habang kayo binablog pa, irespeto nyo yung nagbablog sa inyo. Pag sinabing bawal, ay bawal kasi nga kayo ay mga beneficiary, angels ng Kalingap. Kumbaga, kayo ay sinusuportahan ng Kalingap. So, ang katwiran naman kasi nitong babae, itong estudyante, ay mamaya ipakinggan po natin. Pero unahin po natin yung ating reaction dito kay Papa Eds. Tama po yung kanyang sinabi na wag matigas ang ulo, bawal. Kasi unang-una, mapapahiya talaga dito ay itong si Edo. Kasi sasabihin, binablog mo tapos nanghihingi ng, tawag nito, nanghihingi ka sa live mo. No? Kung ako nga, tanda-tanda ko na, hindi na ako makapag-post dyan ng ang tawag nito, yung Gcash. Kung sa bagay, ang paliwanag naman kasi nitong ni girl, no, ni Arjen ay iniisip lang daw naman niya yung kanyang future dahil nga daw ay hindi raw naman siya laging ibinablog ni Edo. Ngayon, saan daw siya kukuha ng panggastos niya at nursing ang kanyang kinukuha. Ito naman pala Inday. Bakit naman alam mong magastos at mahal ang nursing at ang pagbablog naman ay hindi mo alam kung ito tuloy-tuloy o hindi? Dapat hindi ka kumuha ng course na hindi mo kaya. No, hindi mo kayang tustusan o hindi kayang tustusan ng iyong mga magulang. Kaysa naman na naandyan ka pa sa Kalingap, talaga nga pino-post mo yung gano'n, 'no? So, kung gusto mo sanang, mag-vlog ng nagpaalam ka na lang ng maayos na, "Oh, aalis na ako sa Kalingap, magba-vlog na lang ako ng akin para sa future ko." Kasi hangga't ikaw ay, nasa Kalingap, hawak ka ng Kalingap, wala ka pang karapatan kung anong gusto mong gawin 'pag sa ganyang larangan ng pagba-vlog. Kasi nga, 'di ba, beneficiary ka nila, bina-vlog ka nila. So, ibig sabihin 'pag bina-vlog ka nila, sinusuportahan ka nila. Ngayon, kung magba-vlog ka ng sarili mo, binaypas mo na yung nagba-vlog sa'yo, binaypas mo na yung Kalingap, 'no? Huwag sanang matitigas yung mga ulo niyo. Kasi tingnan niyo sa dami ng umaalis sa Kalingap, tapos, 'pag alis, medyo gumagawa pa ng mga eksena, kuwento, walang paruroonan. Kasi nga ang sabi nga, kung ano man yung ginawa sa'yo ng kapwa mo na kabutihan, tanawin mo ng utang na loob yun, 'no? Kasi minsan karamihan yung hindi na naiisip yung utang na loob, 'no? So, gaya niyan, ang pinapahiya mo dito si Edo, 'no? Kasi siya yung nagba-vlog sa'yo. So, ito po mga guys, pakinggan po natin itong kanyang sinasabing ito, 'no? Itong sinasabi naman ni Arjen, 'no? Pakinggan po natin yung kanyang katwiran at nangangatwiran, siyempre nga naman. Natin pong i-play at ayan. Yung mga tao po kasing hirap intindihin yung sa akin din po kasi, hindi naman po sa pag-aano ha. Kasi po, iniisip ko din po yung aking future. Aray. Oh, what if? What if lang to guys ha? What if lang ba kung bigyan niya naman ng mali siya or bigyan niya naman ng pangbalas yung salita ko. Sa akin lang po kasi. Ito ha. Kasi po, di ba? Minsan na lang din akong i-vlog ni Kuya Edo kasi busy siya. Yun yung ano ko doon. Yun yung ano ko doon po. Minsan na lang siya i-vlog. Di ba po kasi, minsan na lang akong i-vlog ni Kuya Edo. So, ito po kasi yun. Ang hirap niyong maintindihan. Hirap niyong
Sana all nagme-makeup, Di ba ano? po kasi college naman ako. Hmm. So, minsan lang din po ako naibablog ni Kuya Edu. Tsaka, yung course ko po, Hmm. ito na po ha, baka kung iba siya naman ako dahil sa akin ang course. Hmm. Kasi nga, di ba? Nursing. Halos araw-araw yung aking gastusin. Saan ba ako kukuha ng panggastos ko? Hmm. Ganun po yun ang iniisip ko. Gusto ko lang naman po ng ano. Tapos sasabihin niyo, walang magulang. Wala ba yung magulang? Hmm. Gaganin niyo ako. Opo, may magulang. Yun. So, yun po yung kanyang paliwanag. Nasaan siya kukuha ng gastusin niya, panggastos sa kanyang pag-aaral na nursing. Ang akin naman dito, Ining, wala ka naman palang specific na ano talaga, na pagkukunan ng panggastos mo about yan sa iyong course na nursing. Bakit sumigi ka pa na alam mong mahal yan o kaya talagang magastos, ano? Hindi nyo iniisip na ang pagbablog, hindi natin alam kung talagang yan ituloy-tuloy o may mga taong magsusuporta sa atin o may mga sponsor. Kasi yun ang sinasabi ko, yung future po natin, wag nating iasa sa iba, no? Mag-aaral ako, kukuhain ko to kasi ngayon may mga sponsor sa Kalingap, tutulungan ako nito. Hindi po, yan po mga sponsor, nagtatrabaho rin yan. Ngayon, kung nakikita ka nila na deserve kang tulungan, ay mapipilitan silang tulungan ka. Pero hindi habang buhay ay tutulungan ka at hindi rin nila sinasabi na hanggang sa makatapos ka ay tutulungan ka nila. Depende yon sa sponsor, ano. Pero pag alam mo naman na ikaw ay walang sponsor na ganun, ay bakit ka hala, no? Hala, sige, pasukin ko ito kasi may sponsor. Eh, paano nga kung ganyan, wala? Anong gagawin mo? Magbabypass ka na lang. Manghihingi ka na lang sa mga live mo. Dahil ikaw ay nag-aaral. Ganon. So, hindi dapat. Dapat, hindi pagme-makeup ang gawin mo, anak ng pusa naman, no? Ako, hindi ako, ano dito sa yung mga ganito, na, ang lasa. No, na estudyante ka pa nga lang, marunong ka na magkukuskos ng ano, ang isipin mo, kung paano ka makakatulong sa sarili mo. Magtinda-tinda ka, mag-alaga ka ng kung ano dyan, para makatustos ka sa iyong ano, sa iyong pag-aaral. Hindi solusyon lagi yung pagbablog. Magbablog ako kasi may mga sponsor, manghihingi ako, wag gano'n, nakakahiya, no? Nakakahiya. Kasi ano, kung talagang pinayagan ka ng kalingap na hala sige mag-vlog ka na at hindi ka na namin kayang suportahan, doon ka magsarili, no? Doon ka magsarili. Kasi wala namang masama dahil pinayagan ka, no? Pero hangga't hawak ka at hangga't binablog ka ng kalingap, wag niyo namang wag niyo namang i-bypass, no? Kasi nakakaya naman doon sa nagbablog sa inyo. Ang aanuhan ng sisi ay yung nagbablog sa inyo, baka sabihin hindi kayo tinutulungan, binablog lang kayo, ganon. So tapos, pag mayroon kayong konti na pera, mga ineng, para hindi tayo masyado ano, minsan kasi nasisilaw sa pera, ito mga ibang ano, no? Hindi na lang natin pangalanan, marami dyan, yung iba dyan, ano, na nasisilaw sa pera, pag pera na ang pinag-usapan at pera na yung ano, talagang nasisilaw na sila, nalilimutan na yung salitang respeto sa kapwa, no? So yan yung wag niyong alisin, no? Na kahit kayo ay nakakatanggap ng blessing galing sa ibang tao, ay wag niyong samantalahin, wag niyong isipin na yung blessing na yun ay araw-araw. No, hindi ganon. No? Ang kailangan magsikap ka para sa sarili mo. Kung mayroon kang konting puhunan, magtinda-tinda ka, o mag-online selling ka, o mag-selling ka ng kung ano-ano sa mga kaibigan mo. Business, no? Habang ikaw ay nag-aaral, gumagana yung utak mo kung paano ka kikita ng pera para sa iyong pag-aaral. Hindi yung gagana yung utak mo ay magbablog ako, manghihingi ako dito sa mga viewers ko. Wag ganon. Nakakaya yun, no? Siguro naman sa tagal nyo ibinablog, kahit papaano nabigyan man lang kayo kahit magkano dyan, yun yung pagsimula ninyo, no? Pagsimula ng panghanap buhay, huwag nyo na lang idepende yung buhay nyo sa mga tao dito sa social media kasi may mga buhay din yan silang kanila. Ako hindi ako nang babas dito, no? Nagpapayo lang ako na kung ano yung nararapat gawin na hindi natin iasa yung buhay natin, yung kinabukasan natin, hindi natin dapat iasa sa kung kaninong Poncio Pilato. Ano? Yun ang akin. Kukuha ka ng course na ganyan. Tapos alam mo pala na mahirap, na walang pang araw-araw na income, walang pang araw-araw na kita, dapat ang inisip mo nung unang binablog ka pa lang na hindi mo pa kinukuha yung course na yan, ay nag-isip ka kung ano yung magiging alternatibo mong pagkakakitaan, no? Na habang ikaw ay nag-aaral, ay ikaw ay kumikita sa sarili mong pamamaraan na hindi expose sa social media, no? O kung expose man siguro, mag-online selling, yung mga ganun, yung magbenta-benta, hindi yung manghihi. Kaya ka nababatikos dahil ikaw ay nanghihingi, no? Wag mong isipin na iniisip ko lang po yung future ko. Ang future mo ay nasa mga kamay mo, hindi nasa kamay ng ibang tao. Wag mong iasa yung kinabukasan mo sa hanap ng iba. Ano? Kasi hindi maganda.
Hindi magandang pakinggan yung gano'n. Kasi ang lumalabas diyan para kang nakikilimos diyan, 'di ba? Hmm. So yun, ah, yun lang ang ating maiksing reaksyon dito kay Arjen na, nakakahiya. Wag mo naman ipahiya si Papa Eds 'no? At, pinapahiya mo, bina-bypass mo. Pero na lang kung kayo ay pinayagan nga ni Kalingap Rab, gaya ng kanyang sinabi, na kung kayo pinayagan ni Kalingap Rab at may basbas kayo, eh, okey yun, puwede yun. Pero hangga't kayo hawak pa ng Kalingap, ay bigyan niyo naman ng, respeto. 'No? Wag na nating gamitin yung salitang bigyan niyo ng kahiyan, kasi yung iba puro kahihiyan na ibinigay. Bigyan niyo ng respeto kung sino man yung nagba-vlog sa inyo, para at least kung marespeto kayo at, hindi pera ang lagi niyong iniisip, magkakapera ako dito, pera, pera dito. Kusang darating sa inyo ang blessing, 'no? Wag kayong manamantala kasi 'pag naman nananamantala ka, nakikita 'yan ng nasa taas na hindi magandang gawain 'yan, eh, lalo kang maghihirap, 'no? Pero kung pababayaan mo ang nasa taas na siya ang gumawa ng way kung paano ka magkakapera, kung paano ka kikita, kung paano ka magkakaroon ng blessing, alam na ni Lord 'yon. Pero yung ipo-post mo na, "Teka, mag-live ako, manghihingi ako dito kasi hindi ako bina-vlog ni Kuya Edo." Ano kaya't 'pag wala kang ano ito, tawagan mo. Tama yung sinabi ni Bupil, tawagan mo. "Kuya Eds, ako, eh, may ganito, paano kaya ito? Baka puwedeng ano bang puwede kong gawin para makahanap ng ibang, solusyon habang ako hindi mo ako bina-vlog at wala akong kita, ano kaya ang puwede kong gawin?" Gano'n dapat, 'no? Humingi kayo ng suggestion kung ano yung puwede niyong gawin na, kung pangkabuhayan yung pinagkakakitaan niyo kahit sa pang-araw-araw kumita kayo ng 100, 200 diyan, ipunin mo 'yan sa ano, sa loob ng sa isang buwan magkano na 'yan, 'no? 'Di ba? Oh, mga 3,000 kumita ka ng 100 a day. For example, kumita ka ng 100 a day, ha? Sa sarili mong sikap. Ipunin mo 'yon buwan-buwan. Pagdating ng katapusan meron kang 3,000, 4,000, o may pambayad ka na sa school mo. Hindi yung, iaasa mo yung buhay mo, yung pag-aaral mo dito sa social media, eh, paano kung walang magbigay sa'yo? Ha? Masasanay ka ng puro hingi, hingi, hingi. Hindi gano'n. Hindi gano'n ang buhay, ineng, ha? Hindi gano'n. Baguhin mo yung mindset mo. Kung mapanood mo ako, baguhin mo yung mindset mo. Mag-aral ka kung paano ka kumita sa sarili mong paraan, hindi panghihingi sa social media at, nakakahiya. Imbes na yung mga tao gaganahan sa'yo, ay mabubwisit sa'yo, ibabas ka pa. Kawawa ka naman, 'di ba? So yun lamang. Maraming salamat and God bless at, tigilan mo yung pagba-vlog mo. Matutong rumespeto, 'no? So yun lamang. Maraming salamat.